Isipin mong pumasok ka sa isang napakalalim na yungib, tahimik, madilim, walang ulan sa labas, walang ilog na dumadaloy sa paligid. Pero habang naglalakad ka, may tumutulo sa iyong balikat, 1, 2, 3, hanggang sa marinig mo ang tunog ng tubig sa buong paligid. Parang umuulan. Pero nang tumingin ka sa taas, wala kang makitang bukas na langit, walang ulap, walang ulan. At ang tanong, saan nanggagaling ang tubig? May mga kuweba sa mundo kung saan ang tubig ay patuloy na tumutulo mula sa kisame, dumadaloy sa mga pader, at naiipon sa ilalim na parabang may sarili itong maliit na weather system. Ang unang dapat malaman, hindi talaga gumagawa ng sariling ulan ang kuweba sa parehong paraan na gumagawa ng ulan ang atmosphere. Pero sa loob ng ilang kuweba, maaring magkaroon ng continuous dripping water na parang ulan. Ang pangunahing dahilan, tubig ulan na pumapasok sa lupa. Kapag umulan sa ibabaw ng isang limestone region, ang tubig ay hindi lahat dumadaloy sa ibabaw. Ang iba ay pumapasok sa mga bitak. Unti-unti itong bumababa. At habang naglalakbay sa ilalim ng lupa, maaari itong makarating sa mga natural cavities at caves. Doon, nagsisimula ang tila walang katapusang pagpatak. Sa unang tingin, parang solidong pader lamang ang limestone. Pero sa loob nito, maraming maliliit na fractures at pathways kapag paulit-ulit na dumaan ang tubig sa mga bitak na ito sa loob ng libu-libong taon. Unti-unti nitong natutunaw at naapektuhan ang limestone. Sa paglipas ng napakahabang panahon, maaring lumaki ang maliliit na gaps hanggang sa maging tunnels, chambers, at kalaunan malalaking kuweba. Kaya ang tubig na nakikita mo sa loob ng isang kuweba ngayon, maaring nagsimula bilang ulan ilang oras, araw o linggo ang nakalipas. Minsan naman, mas matagal ang paglalakbay nito sa ilalim ng lupa. Parang may invisible plumbing system ang buong bundok. At dito, pumapasok ang isa sa pinakakilalang features ng limestone caves, stalactites. Ito ang mga mineral formations na nakabitin mula sa kisame. Kapag ang tubig ay dumadaan sa limestone, may dala itong dissolved minerals. Kapag tumulo ang tubig, maaring mag-iwan ito ng napakaliit na layer ng mineral patak ng patak, araw-araw, taon-taon, siglo pagkatapos ng siglo, hanggang sa mabuo ang isang formation at habang patuloy ang pagdaloy ng tubig, lumalaki ang mga estrukturang ito. Kaya kapag tumingin ka sa kisame, ang nakikita mong stalactite ay maaaring resulta ng napakahabang kasaysayan ng tubig, isang patak sa bawat pagkakataon. Pero heto ang misteryo, kung patuloy na tumutulo ang tubig, bakit hindi nauubos dahil may tuloy-tuloy na source? Kapag may ulan sa ibabaw, may bahagi ng tubig na pumapasok sa underground system. Ang lupa at bato ay maaaring magsilbing natural reservoir. Minsan kahit tapos na ang ulan sa ibabaw, patuloy pa ring tumutulo ang tubig sa loob ng kuweba dahil hindi instant ang paglalakbay ng tubig. Ang tubig na bumabagsak ngayon sa ibabaw ay maaaring hindi agad makita sa ilalim. Samantala ang tubig na nakita mong tumutulo ngayon, maaaring ulan pa mula sa mga nakaraang araw o linggo. Kaya parang may sariling schedule ang ulan sa loob ng kuweba. May mga cave environment na mas dramatic. Sa tamang kondisyon, maaaring magkaroon ng fog, moisture, condensation, at airflow sa loob. Kapag mainit at moist ang hangin sa labas at mas malamig ang loob, maaaring mag-condense ang moisture sa cave surfaces. Ang resulta, mas maraming droplets, mas maraming patak, at mas malakas na tunog ng tubig. Kapag pinagsama mo ito sa madilim na paligid, stalactites, underground streams, talagang parang may sariling mundo ang loob ng kuweba. Isang mundong may sariling klima, sariling tubig, at sariling ritmo. Kaya kapag narinig mong may yungib na parang may sariling ulan, hindi ibig sabihin na may ulap na nakulong sa loob nito. Ang tunay na sikreto ay nasa ibabaw pa rin. Ulan, tubig, bato, at milyon-milyong taon ng geological processes. Ang tubig na bumabagsak mula sa langit ay maaaring maglakbay sa mga bitak, pumasok sa kailaliman at muling lumitaw sa loob ng kuweba. At sa bawat patak, unti-unti nitong binabago ang mundo sa ilalim ng ating mga paa.
Kaya sa susunod na umulan sa labas, isipin mo, saan kaya napupunta ang tubig na hindi natin nakikita? Baka ang ilan dito ay kasalukuyang naglalakbay sa isang lihim na mundo sa ilalim ng lupa. Kung mahilig ka sa ganitong mga kakaibang kwento, i-like at i-follow ang Tinig ng Kasaysayan. I-comment mo ang gusto mong susunod nating talakayin dahil dito sa Tinig ng Kasaysayan, bawat misteryo may kwentong naghihintay na matuklasan. Ito ang isa sa bimeta misteryo ng kalikasan na parang imposible.